May nakaambang na toll hike ngayong pong Agosto pero inalmahan po yan ng ilang senador dahil sa anilay palyadong contactless o RFID system. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Kasunod ng dagdag toll nitong Hunyo, ang nakaamba na namang dagdag singil ng North Luzon Expressway ngayong Agosto. Pero bago pa ang harurot niyan, ay mga tanong muna sa Senado. Bakit daw ito inaprubahan kahit hindi umano maayos ang contactless system o RFID sa ilang expressway? Mr. Chairman, I took the liberty of again going through the toll booth. Hindi gumagana yung RFID, no? And may manual para i-click po yung card para makapasok po, no? So in other words, pag ganito po nangyayari, nagbubuhol-buhol na ho yung traffic. Paliwanag ng Toll Regulatory Board na ipon kasi ang mga dapat na increase noon na hindi pinayagan. Ang board po inaprubahan yung petition dahil unang-una po meron po tayong tinatawag na kontrata, yung Supplemental Toll Operation Agreement. Tapos may nakalagay po doon na ang ating concessionaire entitled for every 2 years. Wala namang problema kung mag-increase kayo. Kaso palpak na-stuck sila sa traffic dahil hindi umaandar yung RFID. It has to be justified. Dapat hindi mo muna pinayagan yung increase. So kailan ho yung balak nyo mag-increase ulit? Most probably po this August po. Baka Wag muna. Wala muna increase. Ipapaabot ko po. Paliwanag ng Metro Pacific Tollways Corporation na operator ng NLEX, SCTEX, CALAX at Cavitex, nasa proseso na sila ng pagpapalit sa mga first generation RFID reader na nagkaroon ng mga aberya. Meron din umanong maling lagay o sirang RFID sticker. The issue here is kung yung sticker gastado na o nailagay sa maling lugar, hindi mababasa yan. No? That's why nagmamanual. And that's why the program, as far as we're concerned, is massive replacement. Target ding ipatupad ngayong taon ang Unified Wallet o iisang RFID sticker sa lahat ng expressway. Ni-require namin yung toll operators to remove all the obstacles para 3 to 7 minutes, pag nag-load ka, maano ka agad. Real-time charging. Kasi po yun na nangyayari, yung motorista mag-load tapos hindi naman siya mapopropagate sa lane level tapos pag huhulihin siya. Dano Tingkungko, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.